Okay, magandang gabi po sa lahat. Yan, parang bagong gising. Malakas ang ulan. Magandang Ah, gabi po, Doc. magandang gabi po. Ako'y nandito ngayon sa Infanta Quezon at Mhm. pagkapanahon ng amihan, medyo sa lugar na ito parating umuulan, malamig, sobrang lakas ng ulan ngayon lamang. Ano po? So, salamat ng marami. Parang excited na ata lahat, Sir Aris, na magiging gumawa ng mga produkto na galing sa halaman. Ano po ang ating mga ang buong logos na family. Okay. So, sa ating pagkapatuloy ng ating klase sa Nutritional Science ngayong gabi, pasensya na o salamat na marami sa inyong ah, pag-unawa, pag-intindi sa akin sa loob ng 2 linggo na ako po'y absent. Actually, hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Akala ko magkakaroon ako ng magandang signal sa aking pinuntahan at yung aking time kaya kong i-manage, but I found later on na medyo nahirapan po ako. Nagkaroon kasi ako ng 2 invitation. Aking inayos yung schedule, yung unang linggo nagkaroon ng health evangelism. Actually, para itong seminar, pero nakablend din sa ating ilang mga Bible truths, ano po, sa San Carlos City, Negros Occidental. Then after a week, sumunod naman doon sa Balingasag, sa Misamis Oriental, medyo 1 oras siguro galing sa Cagayan de Oro. At kauwi lang namin nung isang araw lang. Ako'y medyo nag-recover pa ngayon kasi sobrang pagod, ano? Sobrang pagod yung pangyayari na yun. Alam niyo naman, pagka mayroong mga seminar, mayroong mga crusade, kahit mayroong nag-iintindi, pero yung oras, no, na hindi mo hawak, medyo napakahirap. At saka yung ilang mga demands, expectation ng mga kapatid, at saka yung nag-invite sa iyo, talagang medyo maghahabol ka. Pero salamat sa Panginoon, nagtagumpay naman. Marami din ang siyang nabinyagan doon sa crusade na yon. Okay? So sa atin pong magkapatuloy mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Let us bow our heads for our word of prayer. Let's pray. Loving Father, we humbly come before the presence tonight. We thank you for this time that once again we can have our class, this nutritional science under the program Masters in Phytoscience within the College of Lifestyle Medicine. Father God, I pray for your guidance in our class tonight. Bless everyone. In Christ's name I pray. Amen. Okay. So, kayo bang lahat ay nandyan? Ha? Hello? Yes, Pastor Puno, Doc. puno. Okay, Dito yes, po Good kami. evening. okay, magandang gabi po, no? Kasi hindi ko kayo nakikita. Nasa harap ko yung aking slide at saka medyo iilan lang yung nakikita ko dito sa tabi ng aking computer. Pero aking in-expect na kayong lahat ay nandiyan. Siguro sa 1 linggo, magbibigay ako ng ating requirements for successfully passing this course, di ba? Nakita ko po kasi dati hindi ko iniisip yun. Iniisip ko na basta magturo lang at saka yung evaluation ay di kanya-kanya na, bahala na kayo. Pero nakita ko yung ilang mga professors natin dito na nagbibigay ng ilang requirements. Ako'y mag-iisip ng requirement na ito'y talagang makakatulong sa atin. Kumbaga requirement na na magagamit natin sa ating pagiging mga scientist o mga health promoter o mga health educator. So, bigyan niyo ako ng ilang panahon na aking maisip 'yun at aking meron ng ilang mga naisip na magiging requirement natin. Siguro magkakaroon tayo ng simple lang siguro na exam towards the end. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ang ating klase dito. Hanggang kailan po kaya? By
middle of December. Ilang linggo na lang po kaya tayo dito? Sir Aris, mayroon kayong idea? Ah, by trimester kasi ito, Doc. Pero by January, by January po ay magsisimula na din ang ano ang tawag dito, panibago na namang trimester. So parang ano, parang last ata ang December. So December. Okay. So Yes po. itong klase ng nutritional science, dalawa lang ito, 1 and 2 lang. Parang series po ita yan, Doc, hanggang matapos ang pag-aaral sa master hanggang sa doktor. Oh, okay. So mayroong Parang ano? 1, 2, 3, 4. Pero mayroon Okay. ata. Pero may ano tayo, may curriculum tayo. Sige Oo. lang, ipapasa natin sa inyo po. Sige, sige. Okay, so siguro magandang makita ko yung curriculum para magkaroon ako ng guidance. Kasi ako yung nag-iisip. Yung ating part 1 ng ating nutritional science, doon sa inyo na kapapasok lamang, kayo naman ay kayang manood ng ating mga previous na mga lectures. Kung inyo pong napapansin, ang ating mga pinag-aralan doon, pinag-usapan doon, is more on basic human nutrition. Kasi yun ang ano yun ang siyang first na phase o level pagdating sa nutritional science. Basic human nutrition, ano po? All about nutrients, bagay yung basic human nutrition, yung relasyon ng pagkain at ng ating kalusugan. Yun ang siyang pinag-uusapan doon. Relationship ng food at saka ng health ng isang tao. Kumbagay more on individual na tao. Okay. So, yun ang ating pinag-usapan, pero kung inyo po nakita, yung ginawa ko pong approach doon ay madali ninyong magamit sa community bilang mga chaplain at saka bilang mga health advocate. Dahil sa simplified po yun, hindi yun nakabase sa mga libro na mayroon pang mga gamit kayong gagamitin, kundi yun po ay very simple lang. Ano po? Kaya at saka isa pa doon, yung ating ginamit na approach doon is more of evidence-based. Ibig kong sabihin, pagka sinabing evidence-based, ating tiningnan kung ano ang problema ng ating lipunan, di ba? Anong problema ng community? Anong problema ng ating bayan? At doon sa mga problema na yon, ano ang siyang in terms of health, in terms ng ating kalusugan, at yung mga problema na yon ating in-identify isa-isa ngayon pagdating sa nutrition, kung ano ang siyang particular, specific na mga solusyon sa ating kalusugan na maidulot ng tama na nutrisyon. Kaya inyo pong panoodin po yon at kung sakali man na mayroon kayong mga bagay na gusto pang matutunan, pwede kayong mag-suggest kasi hindi yon nakabase doon sa yung ilang mga pag-aaral doon sa nutrition, yung iba talaga na pinag-usapan yung macronutrients, yung carbohydrates, yung protein, yung fats, pagkatapos yung mga micronutrients, yung vitamins and minerals, yung isa-isa na yan. Kasi ang aking iniisip, yun ay pagka kayo nakatungtong na kayo ng kolehiyo, alam na ninyo lahat ng iyon, di ba? Yung mga basic food groups. Ngayon, ang mahalaga doon, papaano o ano ang mga problema sa ating lipunan na ating ma-apply yung kaalaman ng nutrition para doon at makapag-share tayo ng ilang mga suggestions para mai-promote ang mabuting kalusugan. Ngayon po, balik kaya ako nagtatanong kung hanggang kailan po tayo dahil sa gusto kong pumasok ng isang bahagi ng nutritional science, which is public health nutrition. Itong aking gagamitin ngayon, itong ginagamit ko ngayon na materials, actually, ito'y tinuturo ko sa IAS sa mga nagamasteral ng public health. Inaayos ko pa yung curriculum ng public health
na na-request sa atin ni Doc Ray. Hindi ko alam kung ano, pero but soon, pagkasakaling mag-offer tayo ng public health, siguro. Pero itong course na ito na public health nutrition, kahit yung basic human nutrition, sa bagay yung basic human nutrition, yun po ay prerequisite pagka kayo ay mag-masteral ng public health. Ano po? Yun ay sa IAS na na sistema. Ngayon, itong course na ito na nasa inyong harapan, sa ating slide, Public Health Nutrition, ito'y tinuturo ko sa masteral. Kaya nga inyo makita dyan yung kanyang number, medyo mataas na. Public Health Nutrition, P8 sa NU, 640. Halos katumbas ng ating course na ito na para atang nasa 700 na ang ating number ng ating course na ito na kumbaga itong pag mas mataas na kasi ang number, yun ay nasa mga masteral level na hanggang doon sa mga doctoral level na yung mga subjects na yon. Okay? So, in-expect ko po na itong ating bagong uh, ano matawag doon? Okay? Ikalawang bahagi ng ating nutritional science, which is public nutrition, maunawaan nating lahat. Kasi ito'y napakamahalaga sa ating pag-aaral ng tungkol sa nutritional science. Okay. So, ano ba ang relationship ng nutritional science at saka ng public health nutrition? How are they related? Yun ang unang tanong na nais kong ating tingnan ngayon. Kaya ating tingnan muna yung description ng course na ito. Okay? So ito ay isang pag-aaral ng mga prinsipyo ng nutritional science. So atin nang nalaman yung mga principles ng nutritional science. Ano po? Kumbaga yung relationship ng nutrients at saka ng ating kalusugan. Yun ang siyang number one. Pagkatapos, ano yung mga basic nutrients, yung mga macronutrients, phytonutrients. Pagkatapos yung mga requirements, dietary requirements, no, yung mga guidelines, so on and so forth, hanggang sa mga energy balance, yung ating mga napag-usapan doon. At ating isinama pa noong bandang huli, yung isang topic about exercise. So, yung mga principles ng nutritional science, at yung kanyang application. Okay? Kaya nga ito ang siyang mas importante dito eh. Kumbaga ating alam yung relasyon ng ating pagkain sa aking kalusugan, no? Sa ating kalusugan. Okay. Now itong kaalaman na itong mga prinsipyo na ito na ating alam, paano natin ito mai apply. Yun ang siyang magandang ating makita ngayong gabi nito sa ating klase. Application doon sa kalusugan, hindi ng individual, no? Hindi ng isang tao lamang, kundi application doon sa kalusugan ng maraming mga tao o ng isang community, no? Ng isang lipunan. Kaya tayo naman, kumbaga po hinihilingan tayo kayo, no? Ating karanasan po 'yon. Alam ko ito inyong karanasan din. Hihilingan kayo na na magbigay ng mga lektura doon sa isang community group. Maring sa school, maring siguro sa munisipyo, o maring siguro sa barangay, o kung mayroon tayong mga crusade na ating ginagawa, mayroong mga request na mag-lecture tayo doon sa isang grupo ng mga tao. So, yan grupo ng mga tao na yan ay ating kinukonsider na yan ay hindi na yan individual na tao or individual na family, kundi pagka dalawa at higit pa na pamilya, higit sa lahat kung isa o higit pa sa isa, dalawa na mga na mga purok or barangay or bayan na mismo, yan ay isa ng isa ng pamayanan. Kabagay public na iyan. Ano po? Groups of people na iyan. At dito ating makikita din na hindi lamang yung kabagay yung ating mga pag-address
sa problema ng nutrisyon ng pamayanan, ito'y iba-ibang level. Iba ang problema ng mga baby, no? Ng mga infants, yung mga from birth hanggang sa 1 year old. Iba naman ang mga problema ng mga ng mga toddlers, mga preschool children. 3 to about 4 years old, 5 years old. Iba naman ang problema ng mga school children. Iba din ang problema ng mga adolescents, ng mga kabataan, at saka ng mga adults at ng mga elderlies. Kaya ngayon throughout the life cycle. Pag sinabing throughout the life cycle, buhat pagkapanganak hanggang doon sa pagtanda, iba-iba ang siyang mga needs, nutritional needs ng bawat cycle o grupo ng tao na ito. At hindi titingnan mga kapatid, atin ding susuriin dito ang ilan sa mga lokal at international na mga policies, mga batas. Kasi ang ating kalusugan, kumbagay, apektado ito or ito'y nasa ilalim o nasa impluensya ng kung ano man ang siyang mga polisiya, mga batas na siyang ginagawa o may doon ng isang lipunan. Kung inyo siguro mapapansin, yung mga medyo may background kakaunti sa public health at saka sa nutrition, inyong mapapansin na yung mga guidelines ng bawat bayan o bawat bansa. For example, ang buong Pilipinas, meron tayong dietary guidelines na specific lang sa atin. Isa sa mga guidelines doon, nakalagay doon, kailangan natin araw-araw uminom ng 1 baso hanggang 2 baso ng gatas. Ano po? Now, yung batas na yan na nagiging para bang na-translate doon sa guidelines ng buong Pilipinas, no, ng buong bansa, iyan ay mayroon niyang mga mga advocates po doon, no? Of course, pagkagatas yan, yung milk industry, malaking malaking grupo, no? Bawat bansa, malaking grupo itong mga milk industry, itong mga meat industry, yung mga plant industry, na sila yung nagpo-produce ng mga food products na ito. At natural, pagka nag-produce sila, negosyo yan pera yan. Kaya nga, sila'y maglalabi sa Kongreso na magkaroon ng ganong batas, at para magkaroon ng ganong batas, sila'y gagawa ng mga research, ng mga studies, kagaya ng mayroon tayong mga opisina sa ating bansa, kagaya ng FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute. Doon kung kayo nakapunta na doon, mayroon tayong NCP, National Nutrition NCC ba? Nutrition Council ng ating buong Pilipinas. Kaya nga hanggang doon sa pinakamaliit na bahagi ng ating lipunan, yung mga barangay, mayroon tayong mga nutrition scholars. Ano po? So ibig ko sabihin dito, may mga lokal at may mga international pang buong mundo na ginawa ng siguro World Health Organization, siguro dito sa Asia, mayroon ding Asian counterpart ang World Health Organization, na ito ngayon sila'y nagkapalabas ng mga batas. At yung mga batas na ito ay para matupad, may mga programs of intervention na siyang ginagawa upang ma-prevent, maiwasan at makontrol yung ilang mga sakit na related sa ating pagkain. Okay. So, hope na ito'y ating nakita ngayon, di ba? Na ang public health nutrition, mga kapatid, ito ay, kumbaga, hinango doon sa kaalaman ng nutrisyon at papaano ito may apply sa kalusugan ng pamayanan, sa buong buhat sa bata hanggang sa mga matanda. At kung ano yung mga batas, mga polisiya at mga programa upang maiwasan at makontrol ang mga problema na mayroong kinalaman sa ating nutrisyon.
Kaya nakalagay dito, di ba? Ito'y proof na itong ating itong course na ito ay galing talaga sa IAS. Okay? Contribution to the fulfillment of this course to IAS mission statement. Now, say for granted, no? Tayo naman, hindi naman tayo IAS ngayon, tayo ay Logos. So, ang Logos, meron tayong ating mission statement din na hindi ko pa alam kung ano ang mission statement natin. Pero parang nandoon yun sa program eh. Hindi ko lang kumbaga na nakuha no for our class for tonight. Pero ang mission statement natin ay natural bilang kumbaga halos pare-parehas lang naman yan lahat yung ating mga mission statement na ano ang ating gagawin dito sa kaalaman na ating sinisikap na makamtan. Sa pagkatapos na makatapos ng masteral ng phytoscience, ano ang ating gagawin dito? Natural, atin itong gagamitin para magturo sa labas, di ba? Mag-promote ng mabuting kalusugan, gumawa ng mga produkto siguro na makatulong sa ating lipunan, o ganoon yun, makatulong sa ating mga simbahan, makahikayat ng mga tao sa mga krusada, mga evangelistic programs na ating ginagawa. Kaya nga dito, nakalagay dito, this course focuses on the role of a public health professional. So pagkatapos natin dito, tayo'y mga public health professional na po tayong lahat dito. Diba? Pag ating natapos ang program na ito ng Masters in Phytoscience. As an agent, so bilang isang health professional, okay, as a change agent in the society. Yan na yung ibig sabihin doon. Tayo ang magiging ang ating role, no? Magiging tayo ang gagawa ng mga hakbang na magkaroon ng pagbabago doon sa ating mga lipunan, sa ating mga pamayanan, kung saan man tayo nandoon. Kung halimbawa, marami mga sakit, high blood halimbawa, yung diabetes halimbawa, yung cancer halimbawa, ano po. Now, base doon sa mga problema na yon, doon sa mga adult na, ano ang ating gagawin para mabawasan yung mga kaso ng ganong mga klaseng mga sakit. And nakalagay din dito, attending the course, sa ating pagkuha ng kurso na ito, will hopefully equip all of us, no, bilang mga learner, ng kaalaman to address diet-related problems and initiate concerted efforts towards improved community health. So ang ating goal dito ay kalusugan ng buong komunidad. Hindi lamang kalusugan ng isang tao. At higit pa, mas mahalaga pa dito, it is our hope that attending this course, no, itong public health nutrition as part of nutritional science, yung level 2, no, will broaden the learner's worldview and intensify his or his desire to be an instrument in God's hand, effecting positive changes in people's lives. No? Well said. Ang ganda ng pagkasabi dito. Tayo ang magbibigay ng positibo na mga pagbabago doon sa buhay ng mga tao. Alam nyo, isa sa aking kumbagay advocacy bilang isang health educator at saka isang pastor. Alam mo yung God's final warning sa mundo bago siya dumating, di ba? Yung three angels messages. Actually, ako merong sermon yan na yung three angels messages, iyon actually ay it is God's final call for a change, for the final para bang change ng ating lifestyle. Nutrition is part of it, di ba? Na magbago tayo ng ating dietary lifestyle. Kaya nga sabi sa Korinto, no? O ng Korinto, kumakain ka man, umiinom ka man, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat sa sa pagluwalhati sa ating minamahal na Panginoon. So, yun ang ating role lahat. We are instrument of positive changes in the community
in people's lives, ano, wherever we are, dito sa Pilipinas, ano po, na kumbagay kinaroonan ng boses sa atin. Itong maganda ng ating klase. Akala ko kasi tayong lahat ay dito lamang sa Luzon. But I forget na si Doc Aris nasa Bohol, di ba? Yung ating ibang mga estudyante, mga kasama, nandyan sa Hulo, sa Basilan, nandoon sa Aurora, sa dulo naman. Kaya nakakatuwa, kasi meron ilan sa inyo, ako nag-check na aking Facebook account, may mga nag invite as friend. Aking tinitingnan kung sino ba ito. Mahirap kasi yung invite, tanggap, accept ng accept ka, hindi mo alam. Pero pag nakita ko na yung picture ng logos na nandoon sa inyo ay agad-agad akin nang ina-accept kagad only to find out, uy, si ganito pala, taga Bacolod pala ito, di ba? Uy, taga ganito pala ito. Kaya nga medyo ako'y para bang nakakalimot, no? Ako natuwa na ibang klase itong logos talaga na ito. Okay? So, mga kapatid, ito ang magiging, no? Ano bang term doon? Ito ang purpose, no? O ito ang siyang objective or goal ng ating uh, public health nutrition na course bilang second part ng ating nutritional science na 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 program. Okay? Now, ano pa? As a core subject, doon sa Master of Public Health Program at sa ngayon po, as a core subject, Nutritional Science sa ating Masters in Phytoscience, mga kapatid, this will enhance knowledge base of every student, no, in terms of research-based understanding of the association between nutrition and disease and the role of a public health profession in improving the health of the public. So dito parating yung kalusugan ng buong ng community, yung kalusugan ng publiko, no? Pag nutrisyon, ang relasyon ng nutrisyon at ng ating kalusugan, okay? At ano 'yon? Ang relasyon ng pagkain, nutrisyon at ng karamdaman. Parating ganun yun eh. Kumbaga yung health and nutrition and health, yun yung affirmative. Pero yung nutrition and disease, mga kapatid ko, yun naman yung negative na aspeto. Toral, pagka susundin mo, ay di magiging malusog ka. Pero pagka hindi natin susundin yung mga kaalaman, tamang kaalaman, pagdating sa nutrisyon, sa pagkain, ay di tayo ay magkakaroon ng mga sakit. No? Kaya nga ah, maganda itong ating talagang mga pag-aaral na ating ginawa ngayon. Okay? So, overview ng ating pag-aaral ngayon, public health nutrition is concerned with what? Promoting and what? Promoting, and maintaining the what? The nutritional health of the public or of the populations. So, ano ang ating concept? Ano ang ating goal, no? Dito sa ating pag-aaral ay ma-promote natin, kumbaga maiangat natin at ating mapanatili ngayon ang nutritional health, ang kalusugan ng mga tao, ng pamayanan, ng komunidad na in relationship doon sa ating pagkain, no? Doon sa ating nutrition. Okay. Now, bakit natin ito pag-uusapan? Ano ang rason? Parating ganun yun eh. Pag mayroon tayong ginawa, atin mo nang tanungin ng ating sarili, bakit? Kagaya ng halimbawa, bakit kayo nandito sa Logos ngayon, no? Siguro yung iba ay maganda kasi yung uniform eh. Ako na-attract doon sa uniform. Sabi ko, ang ganda-ganda. Yung mga kaibigan ko na nakita yung nung nag-share ako ng picture, oh, ang ganda naman ng uniform. Eh di biniro ko, maganda pala, hindi kayo sumali na dito, sumama ka na. At actually ako hindi pa masyadong
nagpo-promote, but ano na, buong iglesia na, kung sakasakali man ang siyang sasali, mag-aaral sa Logos pagdating ng panahon, siguro by coming January siguro, ating ipupursige at nakikita ko na buong iglesia na yung yung sasali, no? Para matuto naman sila ng mga bagay-bagay nito. So ang tanong, bakit natin pag-aaralan itong public health nutrition, nutritional science, public health nutrition? Sapagkat, no, ang kalusugan ng pamayanan, ang kalusugan ng komunidad, ito ang siyang kumbaga ito ang siyang basihan, no? Pag malusog ang mga tao sa isang barangay, sa isang komunidad, ang kanilang social na buhay, no? How they relate to each other. Kabagay, yung mga relasyon nila, okay? Yung kanilang cultural, no? Economic well-being, kabagay, paano sila kumikita, no? Hindi sila kinakapos, mayroon sila parati, ano po? At kanilang naiingatan yung kanilang mga values sa buhay, okay? Yun ang sinasabi dito, well-being, social, cultural, and economic well-being of local, national, and global communities. Kabagay, dito sa atin, yung ating mga lokal na mga kapitbahay o mga naninirahan sa ating lokal na lugar. Pag sinabi natin na national, buong Pilipinas. Pag sinabing global naman, edi kasama na yung yung Gaza Strip, di ba? Kasama ng China, ang Thailand, no, ang Amerika, ang Europe. Kumbaga, yung buong mundo ng ating pinag-usapan dito. Ang kalusugan ng population group ng pamayanan mga minamahal ko, ito ang siyang uh, foundation, no? Ito ang pundasyon kung gaano ka prosperous, kung gaano kabuti, kung gaano katalino, kung gaano kaganda, no, ang mga tao na nakatira doon sa lugar na iyon. Kaya nga maganda talagang pag-usapan ito. No, ano ang siyang background? Bakit nagkaroon ng ganitong pag-aaral? Nagkaroon ng ganitong focus ng isang pag-aaral, public health nutrition, di ba? Nutritional science. Sapagkat ang ating nutritional health, ang ating kalusugan na nakabase sa ating pagkain, no? In terms ng ating pagkain, ng isang pamayanan, ito'y kailangan, essential, very important to the what? Sa survival ng bawat komunidad, no? At ng kanilang kakayanan na sila ay mabuhay. Okay. Survival, no? At saka yung capacity to live, to thrive, to sustain, to maintain their lives, no? Maintain their families. Yun ang historical background. Kaya nga ito'y nalaman ng ating mga ninuno. Kaya simulat sa pulpa, ito mga bagay na ito, mayroon tayong naririnig na ito ang dapat kainin, ito ang dapat gawin, ito ang siyang iiwasan. Kahit pa during the biblical times, it even started from God Himself, di ba? Right after ng creation, sinabi ng Panginoon kaagad doon sa ating unang magulang, di ba? Okay? Alam ko na kayo'y magugutom, kayo kakain, kailangan niyang mabuhay. Sinabi ng Panginoon na sa lahat ng punong kahoy na sa loob ng hardin, okay? Pwede kayong kumain. Okay? Pagkatapos, mayroon ding sinabi ang Panginoon, pero yung puno, yung bunga ng punong kahoy na yon na nasa gitna, huwag mo yang kainin. So mayroong mga promotion. Paano ma-maintain ang kalusugan, no? Paano tayo mag-survive? Paano tayo humaba ang buhay? Mismo ang Panginoon, no? Mayroon na. Tapos tuloy-tuloy na yon, tuloy-tuloy na hanggang sa panahon ni Moses, hanggang sa panahon ni Mrs. White, di ba? Napakaraming mga
guidance na ibinigay sa atin pagdating sa councils on diet and foods, councils on health, di ba? Marami pa mga bagay. At ngayong mga panahon na ito, napakarami, hindi natatapos. In fact, parang sobrang dami ngayon ng mga tao, kahit sa YouTube, sa Facebook, na nagpo-promote ng kung ano ang dapat na kainin. Kaya, ito ang siyang, kumaga, historical background. Now, sa ating panahon naman ngayon, contemporary times, bakit kumbaga mayroong mga pagpo-promote ng kalusugan, no, nutritional health ng mga komunidad sapagkat uh, milyon na mga tao, no, millions of hundreds of millions of people around the world, they struggle to gain sufficient food for health. Nagkakaroon ng problema sa mga lugar na ito. Siguro sa atin, hindi natin na naranasan. Pero mayroong mga lugar kagaya ng sa Africa. Di ba? Parating, ano yun, parating may mga problema na ating naririnig sa balita na sila'y kinakapos ng pagkain. Di ba? Mayroong ibang mga lugar na talagang na kinakapos ng mga pagkain. So, ito ang siyang isa sa mga problema ng ating panahon ngayon. While sa ibang mga lugar naman, kagaya ng mga first world countries, just like Europe, uh, Amerika, ano po, yung Japan, sobrang dami naman ng pagkain, no? Tinatapon na lamang nila yung pagkain na yon. Okay? So, para bang yung insufficient supply at sa ibang lugar naman ay there is oversupply, mayroong parang imbalance doon sa distribution ng pagkain. Yung oversupply atin makikita dito while people in Africa and those people affected by shortage of food, di ba? Ibang mga lugar naman, mga tao ay sobrang nagalakihan naman, mga obese naman. At yung mga diet-related na mga sakit, kagaya ng diabetes, yung mga problema sa kidney, di ba? Chronic kidney disease, na they are actually dietary related na mga sakit. Ano po? Ano pang mga problema? Uh, Hypertension, okay? Even cancer, no? Yung cancer talaga, pagkain din yan. Yung mga klase ng pagkain na very popular sa ating panahon ngayon. Okay? Yan, nakalagay doon, diabetes, cancer, and CVD, yung cardiovascular diseases. So, itong mga challenges, hindi lamang iisa lang, no? Complex ang mga health challenges, yung insufficient at saka yung yung sobra naman na iba-iba ang siyang mga nagiging mga sakit. Kung mayroon tayong kwashiorkor, yung mga anemia na yan, doon sa mga kulang ang pagkain, yung mga mayayaman ng mga bansa, mga obese naman ang kanilang mga problema. So, ganoon din ang solusyon. Kaya, pagdating sa mga complex na mga challenges na ito, kung ano ang siyang gagawin, dito papasok tayo sa population-wide perspective dito sa food and health relationship. Titingnan mo yung kalagayan ng komunidad. Titingnan mo yung kalagayan ng buong bayan. Okay? Ano ba ang kanilang mga problema? Ano ba ang relasyon nito doon sa pagkain? So, hindi individual. No? Kaya nga natin makikita dito yung ilang mga initiatives globally na siyang nangyayari. Mayroon tayong WHO, Nutritional Association, di ba? Mayroon tayong mga WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity, and Health. Yung Public Health Nutrition Journal. Pagka kayo ay magre-research sa nutrition, ito, nandyan iyan sa marami ito sa internet, no? Na talagang mapagtiwalaan yung mga sources na ito. Hindi kung saan-saan kayo kukuha ng mga kaalaman, no? Pagdating sa nutrition, kung saan-saang mga organizations o whatever, dito sa Public Health Nutrition Journal, ito talaga ay resulta ito ng
malalim at malawak na mga research sa buong mundo. Then so on and so forth, itong mga initiatives na ito na siyang nangyayari. Now, conventional, traditional nutritional science, kumbaga yung pananaw dati ng tao pagdating sa ano ba yung nutrition science, no? Yung traditional na perspective ng nutrition science ay mayroong kinalaman doon sa relasyon, pero ulitin ko ha, pag sinabi natin nutrition science, relasyon ng nutrition pagkain, di ba? At bakit pinag-usapan yung pagkain? Kasi yun ay mayroong kinalaman sa kalusugan o karamdaman ng isang tao. Okay? So ngayon, ating titingnan yung relasyon ng pagkain, ano po? Ah, ah, at ng kalusugan ng tao in terms of what? Individual nutrient. Kaya nga, yun ang siyang traditional na perspective, concept ng nutrition science na individual nutrients, no? Carbohydrates, di ba? Fats, pagkatapos ay protein, at saka yung mga vitamins na yan, mga minerals na yan, at saka yung mga individual food choices ng tao, at saka yung individual's physiology. So, ang traditional na konsepto ng nutrition science ay nakafocus doon sa problema ng isang tao, buhay ng isang tao. Okay? So, individual. Okay? Kaya nga sa public health nutrition, hindi yung isang taong problema, yung relasyon ng pagkain at ang kanyang kalusugan, ang ating tinitingnan, kundi yung relasyon ng pagkain at saka ng kalusugan ng buong bayan, ng buong komunidad. Okay? Kaya nga dito, it provides an important knowledge, of course, di ba? Pero itong knowledge na ito, kahit na ito'y maganda, mahalaga, hindi sapat para ating ma-address yung mga social and ecological dimensions ng kalusugan at problema ng karamdaman ng buong pamayanan. Okay? Kasi ano lang yun eh. Kumbaga ang focus doon, individual, di ba? Pero pagka hindi natin titinan yung panglahatan, ay napakahirap, no? Ang mga solusyon, napakahirap, no? Kailangan kasi pagka panglahatan, yun, mayroong mga batas, maya-maya pupunta tayo sa puntos na yan. Now, yung mga dahilan, mga causes, at saka yung mga solusyon ng ating mga problema kagaya ng malnutrition, di ba? At saka yung obesity, at yung social at saka environmental concerns nito ay hindi maipaliwanag. Okay? Bakit mayroong malnutrition na problema doon sa isang lugar na yon, di ba? So, hindi masyadong maipaliwanag yun. Bakit nangyayari yon, no? Yan. So, ano pa? Kaya nga, dito sa public health, mga kapatid ko, dito, kailangan natin yung kaalaman ng nutrition science, ano, upang lubos na ating ma-appreciate ang interaction ng pagkain, no? Pagkain, no? With social, okay, tatlong bagay po ito, biological, big sabihin ng social, yun yung ating pamayanan, di ba? Social status ng isang tao, mayroong mahirap, mayroong mayaman, kaya nga interactions of food with social, okay? Biological, kumbaga, doon sa individual na tao, biological yan, at saka yung environmental, yung ating kapaligiran, okay? So yung grupo ng mga tao, yung ating kapaligiran, at saka yung kalagayan ng isang tao. Yun. Mahalagang, yun ang siyang, kumbaga, yun ang ating kailangan na matutunan. Kaya kailangan dito ang practical skills din later on, di ba? Yung mga kakayanan, competencies, upang may apply natin itong ating kaalaman pagdating sa nutrition science. Marami tayong napag-usapan na di ba? So, paano natin may apply yun ngayon, no? Paano natin ma-apply yan? Kaya ako'y nag-isip na
o pwede tayong magkaroon ng parabang isang requirement dito na pupunta kayo sa community. Anyway, sa ako na yung nasabihin sa inyo. Kaya ito yung mga topics na ating titingnan dito sa public health nutrition. Nutrition science, public health nutrition. Una, ating tiningnan ngayon yung mga nutrition concepts and principles in public health. At saka yung mga reference standards and guidelines. Diba? Meron na tayong patikim nito nung pinag-aralan natin yung food pyramid at saka yung mga food plate, di ba? So, ating pinag-usapan na yun uh, nakalipas, dietary guidelines. But we'll be adding some more dito. Tapos, yun yung mga principles. Then we'll go to populations. Bagay, meron tayong apat na konsepto na ating titingnan. Principles of public health nutrition, populations involved in public health nutrition. Kaya ngayon ating titingnan dito yung nutrition throughout the human life cycle. Ano yung nutritional needs ng mga bata? Ano yung nutritional needs ng mga babies, mga infants, ng mga adults, ng mga elderlies, no? Tapos ng principles at saka ng populations, ating titingnan din yung public health nutrition priorities. Ano ba ang focus ng ating gawain dito? Okay? Ang focus dito, natural, number one is nutrition-related problems and chronic diseases. Pag sinabi kasing chronic, ibig sabihin ng chronic, yun ay over a period of time. Matagalan ito, no? Pag sinabing chronic, pag sinabi ng acute, ito'y maiksi lang na sandali. Kaya nga minsan nagkakaroon tayo ng kalituhan dito. Pag sinabi natin, acute na yung sakit na yan, para bang grabe na yung sakit na yan, para bang parang matagal na, pero hindi yun. Pag sinabing acute, yan ay bago pa lamang na nangyari. Pag sinabing chronic, ito ay matagal na. Kaya ngay chronic diseases, kagaya ng cancer, diabetes, cardiovascular diseases, yung chronic kidney diseases, yan ay mga chronic diseases. Okay? Yung mga acute, yun yung nilagnat ka, inubo ka, sinipon ka, di ba? Nagkaroon ka ng mga infection, sugatan ka. Yun yung mga acute na mga problema. Okay? So, yun ang isa sa mga priorities. Secondly, ating pag-usapan din dito ang complementary and alternative nutrition therapy and supplements. Ito'y in collaboration doon sa tinuturo sa atin ni Doc Aris, yung ating course just before, kabagay yung ating naunang pinag-aralan. Okay? Planta science, mga kapatid. Kaya nga, complementary and alternative nutrition therapy and supplements, no? Planta science. Then, ating titingnan dito yung Seventh-day Adventist kasi tayo ay people group, no? We belong to a people group as a Seventh-day Adventist na yung ating lifestyle ay identified ng mundo na ngayon. Kaya nga mayroong tinatawag tayo na the Adventist advantage. Kasi people studied our lifestyle, and because of our diet, they uh, found out that Adventists live 10 to 12 years longer compared to the general population. Mas mahaba ang ating buhay. And we also have less incidence of cancer, yung mga cardiovascular diseases kung ikumpara doon sa general population. Okay? So ito ang tatlong public health nutrition priorities natin pong titingnan. Then doon sa pinakahuli, itong practices, if we'll be able to complete this one, good that I know that itong ating course na nutritional science, ito'y hanggang matapos ang buong program ng
Masters in Plant in Phytoscience, ito'y tuloy-tuloy, then I can maybe stop in between, then continue pagdating doon sa sa susunod na trimester. Kasi hindi ko rin kasi masyadong alam yung 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 ating curriculum pa. Good ngayong gabi di sinabi sa akin, so I can also plan kung ano ang siyang ah, magandang matutunan nating lahat dito. Okay? So ito to mga kapatid. Okay? So akin muna itong stop sandali ha. At tutungo tayo dito sa concepts and principles. Kumbagay, um, ah, ano to? Kumbagay, pupunta tayo kaagad dito sa, okay, sorry. Pupunta tayo kaagad dito sa ating sunod na topic. Okay? Ano yung ating sunod na topic? Concepts and principles in public health nutrition. Okay? So, pero bago tayo magpatuloy dito, mayroon ba kayong mga tanong, mga kapatid, dito sa ating overview ng nutrition science, public health nutrition? Meron kayong tanong po? Hello? Ano po, Doc? Okay. Ano po, Doc? Gabi Meron po. kayong tanong doon sa ating overview o introduction ng ating bagong level 2 ng ating nutrition science na course. Okay, wala? Okay. Okay, kung wala, ako'y magpatuloy na ha. So ano yung mga konsepto? Pag sinabi kasing concepts, kumbaga yung it is a branch of knowledge. Ano yung mga kaalaman pagdating sa public health nutrition? Anong mga prinsipyo na siyang napapaloob dito? Okay. So 'yun ang ating titingnan ngayon sa ating sunod na topic. Dito sa Barcelona Declaration noong 2006, ito yung proposal ng para bang part ng Constitution ng World Public Health Association. Sabi dito, the promotion and maintenance of nutrition-related health and well-being of populations through organized efforts and informed choices of society. So ito ang siyang description ng public health nutrition. So pagka mayroong magtanong sa atin, what is public health nutrition? So public health nutrition is the promotion and maintenance of nutrition-related health and well-being of populations, okay, through organized efforts and informed choices of society. So tandaan nyo ha, dalawang bagay ito, promotion at saka maintenance ng nutrition-related health and well-being. Nino ng population. So what? Ano yung what? Promotion and maintenance of nutrition-related health and well-being. Okay? Who? Populations ng pamayanan. Through what? Ito na yun. Organized efforts and informed choices of society. So dito sa public health nutrition, pagka gumagawa tayo ng programa, base lang dito sa definition po. Ibig sabihin dito, hindi tayo para bang cowboy dito na tayo ang siyang bida ng lahat. Hindi magtatagumpay ang ating mga programa na gagawin, di ba? Sa isang community pagka susuluhin natin. Kaya nga nakalagay dito, organized efforts. Kasama dapat ito ang kung ito man ay barangay level, kinakailangan mayroong approval ng konseho ng barangay. Alam ng kapitan,
at napurbahan ng buong barangay kung ano naman yung mga programa na gusto mong gawin. Kaya pagka mayroon tayong halimbawa mga nutrition promotion programs, maganda yung alam ng lahat, no? Kumbaga pagka promotion pa lamang yun, alam ng lahat, no? Kasi pagka nag-isa lang tayo, minsan para bang bidabidahan no? Medyo mahirap yun. At saka yung isang sinasabi dito, informed choices of the society. Kabagay, naturuan yung mga tao at doon sa kanilang natutunan, gumawa sila ng kanilang desisyon kung ano ang kanilang gagawin. Okay? Ano ang kanilang gagawin? Kaya nga, sabi po dito ng buong susyedad, Tika, anong oras na po ba? Hanggang anong oras po tayo, mga kapatid? Hanggang alas 10? Okay? Yes, sir. Okay. So, mayroon pa tayong kalahating oras na pala ano. Okay. Remind nyo ako ha. Baka sakaling makalimot ako. So, yung scope ng public health nutrition ay kung doon sa traditional view ng nutrition science ay individual, okay? Food choices, individual nutrients, ano po? Individual para bang practice, no? Dito sa public health nutrition, ito'y mas malawak. Kung ito yung kung doon sa traditional na nutrition science ay nutrients lamang ito, at saka yung relationship ng nutrient at saka ng individual o isang tao, dito sa public health nutrition, it extends, kumbagay, mas malawak. Kasama dito yung, sabi ko nga, yung kapitan dapat alam niya. Kasi yung political, no? Political. Sunod dito, yung cultural. Kasi maganda yung, alam mo yung, iba yung political leaders ng isang barangay. For example ng isang komunidad, iba yung nakalagay, binuto ng mga tao na silang political leaders. Pero, dapat nating alam din na sa isang pamayanan, mayroong mga tao na ginagalang. Hindi siya leader, hindi siya kapitan, hindi siya konsihal, pero siya ang kanyang salita napaka-importante. Yun yung mga key individual sa isang lipunan. Yun yung may, kumbaga sa kultura kasi natin, di ba? For example, kultura natin. Ah, dito sa Pilipinas, no? Bagay mahalaga yung mga ninuno, no? Dapat siguro na pagka pupunta tayo sa kultura ng mga India, sa mga India, sa India, no? Sobrang tindi ng kanilang kultura na ako'y merong nakausap. One particular country sa India, Nepal siguro kung hindi ako nagkamali, na doon ang lahat ng mga anak, kahit may mga asawa, may mga trabaho na sila, sila'y nakatira lamang sa isang bahay. Maraming kwarto. At sabihin na po natin, lahat ng kanilang sweldo, siguro a certain percentage ng kanilang sweldo, if not all, siguro mga 80%, binibigay doon sa pinaka pinakamatanda na 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 pinaka-elder ng kanilang clan. Siguro yung lolo, siguro yung lola, kung siya man yung buhay na yon. At yung pagluluto ng pagkain, yun ay lahat. Kung kayo man ay 10 na mga anak, isa lang yung kusina. Di ba? Yung, yung mga problema, pag mayroong magkasakit, kumbaga communal. Ang lahat ng kanilang pera, para bang naka-pool lahat na ngayon. Kung mayroon mang matira sa iyo, doon sa kita mo, siguro a certain percentage lamang yon, but most of it pupunta doon. Ganoon ang kanilang kultura, di ba? Social at saka yung economic factors. Kaya nga itong scope ng public health nutrition malawak, no? Mga kapatid, okay? Itong political, cultural, social at saka economic factors, ito yung mga determinants. Kumbaga ito yung dahilan, ito yung kumbaga siya ding mga solusyon sa ano po, doon sa adequacy at saka yung sustainability ng pagkain o yung sistema ng pagkain ng isang lipunan.
Okay? Anong sabi dito? People's food and physical activity related behaviors and their health and ecological consequences. So, ano man ang siyang mga challenges, ano man mga problema na mayroong kinalaman sa pagkain ng isang lipunan, ito ay ah kumbaga mga kabayoy, kaabot-usap dito yung marami mga bagay. Political, cultural, social, at saka economic factors dito. Okay? Isa pa, public health nutrition draws from the rich heritage of its nutrition science, parent discipline, and a public health orientation. So, kumbaga, sabi ko po sa inyo kanina, dito sa ating uh, dito sa ating part 2 ng ating nutrition science, mga kabad ko, this is more of para bang application not on the individual level, kundi doon sa public health level ng ating nutrition knowledge. Okay? So, it is the marriage. Kaya ngayong public health nutrition is the marriage, yung pag-aasawa ng nutrition science at saka ng public health. Okay? Shapes how we think about, conceptualize public health nutrition and its application to policy, research, training, at saka practice. Oh, no? So marami nito dito. Kumbaga yung application ng nutrition science in terms of making laws. Halimbawa, meron akong narinig noon na mayroong isang bansa, no, doon sa one of my classes. Kasi no, ako nasa IAS, yung klase doon talagang talagang buong mundo daw tigit doon sa aming online na klase. Kasi tatlong modality yung yung klase, mayroong on campus, mayroong distant learning where pumupunta kami sa kung saang lugar, Cagayan de Oro, yung mga taga-SPUC, at saka yung mga taga-CPUC, Central Philippines, at doon yung mga pastor na nagpa-public health, doon kami nagkaklase. Mga siguro'y 4 na kurso, hanggang 5 kurso kada taon. In 2 weeks time lang yun. Talagang medyo compressed yung mga subject. Kami ay pupunta din noon sa sa Thailand at yung mga estudyante naman doon galing sa Southeast Asia Union Mission, no, yung Vietnam, yung Laos, yung Cambodia, yun yung mga bansa na yan na doon naman yung mga pastor nagka-public health, doon naman sila nag-iipon sa Thailand, yung ating university doon. So, doon nakita ko na yung mga mga yung application pa paano ma-apply itong nutrition science, public health nutrition sa ganong sitwasyon ay medyo iba-ibang lugar, iba-iba din ang sistema. Okay? Very very challenging. Merong yun na yung naalala ko na yung merong sinabi doon na merong isang lugar na yung presidente nila nagpalabas ng isang batas na walang ibibinta na white rice sa palengke at lahat ng ibibinta na rice doon sa kanilang palengke ay unpolished rice lahat. Siguro naunawaan nila kung ano ang siyang benefits ng unpolished rice. So yun lang yung inalaw nila na mabinta. Parang gano'n. Which is good, di ba? So doon, maganda yun. No? Maganda yun. At isa pa dito, halimbawa, yung paggagawa ng one time ako'y naka-attend ng isang convention sa Amerika, yung Global Health Council sa Washington. At ako'y nag-ikot, no? Ako'y nag-ikot. Mayroon pang ilang mga mga bansa na kinapuntahan kagaya sa Illinois, doon sa Chicago. Ako'y tuwang-tuwa kasi yung kanilang yung kanilang mga kumagay mga subdivision, yung mga barangay nila,
mayroong mga area sila doon na, kumbaga, ang tao, iba yung area na dito ka lamang magja-jogging. Palibot ng buong bayan o ng isang barangay, maliban sa park, mayroong mga lugar na doon kayo mag-jogging. At maliban doon, mayroong mga exercise na equipments na pangbuong, pang public na doon ka lang. Na mga bakal, may mga monkey bars, nakakatuwa. Hindi lang pang bata, kundi pang matanda. At aking tanongin yung mga nandoon, ang sabi nila, because they pinopromote nila yung kalusugan doon sa bayan nila, doon sa bansa na yun. Kaya ngayon nakakatuwa, no? Kaya ngayong paggagawa ng mga basketball court, paggagawa ng mga playgrounds sa mga bata, yun ay hindi yan madaling gawin. Kinakailangan merong budget yan, aaprubahan yan, no? Magkakaroon mo na ng batas, pagkatapos aaprubahan ang budget niyan, pagkatapos saka ngayon i-implement yan. Kaya ngay application to what? To policy. Application to research. Mayroon mo nang mag-aaral, no? Bakit kaya ganito ang problema? Ano ang solusyon dito? Then, pagkatapos, magkakaroon ng mga training. Yun na yun. Papasok tayo doon. At saka, yun na yung practice ngayon, di ba? Kumbaga, ito na yung gagawin ng mga tao. Nakakatuwa. Yung unpolished rice, ako itong tuwa nung aking marinig yun. I think somewhere sa India, isang bansa na gano'n ang siyang ginawang policy ng presidente. Okay? Then, sabi pa dito, yung concern ng public health nutrition is the nutritional health of the populations. Parati ha, nabanggit ko na yung kanina. Yung emphasis dito is the divergence. Ibig sabihin ito, yung mayroong distinction, hindi parihas ang practice ng isang public health nutrition officer at saka yung nutritionist. Kasi yung nutritionist, clinical nutrition dietitian, yung mga dietitian at saka mga nutritionist, sila, they address yung individual nutrition problems. Kumbaga, personal nutrition-related problems. Ano yung sakit mo, gagawin ng ito ang diet mo, di ba? Ito ang siyang dietary plan mo, itong gagawin mo. Pero ang public health nutrition officer, mga kapatid ko, hindi iba. Kaya nga divergence. There is a difference between the practice of yung nutritionists at saka yung mga public nutrition officer. Okay? Public health nutrition officer. Okay? So, sana atin nakuha ang ibig sabihin dito. Now, let's go to evolution o origin of modern nutrition science. Kumbaga itong ating mga natutunan ngayon, saan ito nanggaling? No? Nagsimula ito way back doon sa kumbaga nagsimula itong modern nutrition science from the biological science. Okay. Napipilipit yung dila ko. Okay? Biological science. Where ang pinag-aaralan doon, kaya may mga medical doctors, yung nagdodoktor, no, sa mga medical doctors, ang kanilang subject, yung biochemistry. More on yan. Kumbaga yung mga elemento in terms of nutritional element na kinakailangan ng isang tao. Di ba? Yun. Biochemistry. Kumbaga, from the molecular level, yung pag-aaral about carbon, yung hydrogen, oxygen, nitrogen, ito ang siyang basis, no? Foundation ng modern nutrition science. Then it evolved after over about 100 years. Nandoon na yung from doon sa biochemistry, pumasok na ngayon yung medicine ngayon. Okay? Paano, kumbaga, ang approach dito, yung mga problema pagdating sa molecular ata ito, di ba? Kumbaga, yung ating mga problema sa loob, no? Ano ang siyang approach ng mga doktor para malaman. Kaya nga, yun pinag-aralan yung nutrition science.
kahit na mga doktor. Mayroon silang background dito mga kapatid. Okay? At ito ay nag-advance doon sa mga ibang mga areas where yung mga macronutrient na ngayon, no, metabolism, specific kumbagay nutrition uh, specific nutrients. Kumbaga yung carbohydrates, yung protein. Ito yung, pagka macronutrient, tatlo yun. Diba? Macro, big sabihin, ito'y higit na kailangan o kailangan ng ating katawan in huge amount. Okay? Ito ang siya nag-supply ng energy. Kabagay, number one na source ng energy ay yung carbohydrates. Kaya nga, kahit ang isang tao ay pag ang isang tao ay mataba, no? Pero malakas kumain ng kanin, hindi yan papayat. Papayat kasi hanggang mayroong carbohydrates sa ating bloodstream, no? Mayroong glucose na siyang end product ng carbohydrates. That will be the first fuel that will be utilized by the body. Okay? Kaya nga narinig natin yung mga keto diet, no? Na walang carbohydrate o very low carb diet. Walang carbohydrate. Puro lang mga fats. Para bang pinupursa ngayon ang katawan, para bang we're trying to deceive the body na wala ng carbs at ito na ngayon ang fat ang siyang ang siyang gagamitin bilang fuel. Kaya nangyari ngayon, yung fat ngayon ang siyang nagagamit as fuel, as source of energy. Kaya nga ang tao ay pumapayat, no? Yun ang konsepto doon sa ketogenic na diet mga kapatid. So, pumasok ito ngayon yung from biochemistry, tapos yung branch ng medicine, hanggang doon sa nandoon na yung nutrition. Kaya mayroon tayong mga course na nutrition, no? Kahit sa elementary hanggang sa high school, where we study macronutrients. Ano yung macronutrients again? Carbohydrates. Then after ng carbohydrates, yung fats. At ang pinakahuli na source ng energy, yung protein. Diba? Yung protein. Source din siya yun, pero more on, kumbagay, yung bata, saka siya talagang parang balat na lamang, kasi yung kanyang laman, yung lean mass niya, yung muscles niya, yun ang siyang huling nagagamit for survival. Okay? Yun, ganun yun. Okay? At ano na yun? And the notion of energy expenditure. Ito na yung ating pinag-usapan ng ating part 1 ng ating nutrition science. Kaya mayroon tayong subject, mayroon pa tayong topic on energy balance, hindi ba? Yung energy intake and energy expenditure. Yun na yung pagkain, yung relation ng pagkain, at saka ng ating activity, ng ating exercise. I hope you get that one. Hindi nyo nalimutan yan kasi yan po ay napaka-importante. Then we move forward doon sa mid-18th century na yung isang kapitan ng barko ata ito, si Lind, maraming mga nagkasakit doon sa sinakyan nila na barko. So, ang kanilang supply lang ata doon na kanilang baon ay mga citrus fruits o citrus na juice. So, when those people who get sick, nagkaroon ng scurvy, nagkakaroon ng din sa bibig, di ba? Vitamin C deficiency. At nung sila minom ng citrus juice, gumaling, then accidentally they found out that vitamin C is a cure to scurvy. Yan. So doon ngayon yun, kumbaga itong mga discovery na ito, kumbaga nagbukas ng pintuan ng maraming mga nutritional research na gagawin na yung mga sakit pala ay pwedeng gumaling o magagamot sa pamamagitan ng pagkain. And after about 40 years, yun na yung nangyari, the Lords of British, yung Admiralty, yung mga nagdadagat, yung mga barko nila, they agreed to include citrus fruit rations to sailors, resulting in the virtual disappearance of scurvy
from the Royal Navy. Ang ganda, no? Aksidente lamang ito, pero nagkaroon ngayon ng batas. O, hindi po pwedeng umalis yung barko. Kinakailangan na bahagi ng inyong ration, ng inyong baon, ng inyong pagkain, may mga citrus fruits kayo na dala. Hanggat sa dumating ang industrialization. Okay? Mabagay, kailan ba ito? Itong 20th century na ata, di ba? Na mayroon ng mga nagkakaroon ng mga syudad na ngayon. Ang mga tao ay umalis na sa mga barangay, sa mga bundok, at nagkakaroon ng mga syudad, nagkakaroon ng mga factory, nagkakaroon ng mga pagawaan. So, nagkaroon ng work opportunities for people coming from the mountains and from the rural areas. So people now are flocking in the cities, crowding in the cities. Okay? Ngayon, ang naging problema naman doon ay iba naman. Yun, kulang sa pagkain, poor sanitation, at saka palibhasa ay siguro yung mga environmental issues na walang mga CR. Yun yung unang panahon na hindi masyado ngayon yung mga kanal, maraming mga langaw, maraming mga lamok. Kaya dumadami ngayon yung mga nakakahawa na mga sakit, communicable diseases. So, pagpasok ng industrialization o industrial revolution, iba naman ang naging problema o health problems ng tao. So, itong mga poor living conditions, okay, called for policies or laws, legislation to improve sanitary conditions and general hygiene practice around the world. So, yun naman yung mga nangyari po. So, hanggang ngayon nga, di ba? Siguro in the next few years, bawal na yung mga sasakyan na ating ma-phase out na yung mga sasakyan natin ginagamit ngayon. Kasi pagpasok ng mga Euro 5 compliant na mga sasakyan, ay iba na yun. Ano? Awan ko, narinig ko lamang minsan yun na mayroong binanggit. Now, hanggang sa nutrition science today applies to public health activities in many countries in the form of what? Regulations, yung mga policies nga, mga batas to address food adulteration, and safety. Kaya nga mga pagkain, mga GMO, di ba? Ano bang ibig sabihin ng GMO? Genetic modified organism, di ba? Para tumagal ang shelf life, kaya nga ito na yung mga dapat ganoon ito. So on and so forth. Maraming mga kung ano-anong mga ginagawa pa dito. Okay? So mga kapatid, yun ang siyang evolution o origin ng nutrition science. Okay? Hanggang sa yung part 2 ng basis ng nutrition science dito sa public health nutrition, pumasok naman ngayon yung nung panahon ni Pasteur, late 18th century, yung germ theory, okay? Na yung mga sakit ay dahil sa mga bacteria, fungi, yung germs, di ba? Yun yung discovery ni Pasteur na siyang nag-discovery ng antibiotic. I right? O di kaya yung pasteurization na iinitin mo ito para mamatay yung mga bakterya, ano po, at kaya nga yung mga gatas, pasteurized milk, di ba? Yun ang siyang term doon na ito'y pinakuluan para na mamatay ang mga bakterya doon. Because bacteria are related to they're thought to be causing diseases, okay? Diet related, let alone caused by the absence of mayroong mga deficiency ng mga specific na mga nutrients. Kumbaga yung marumi sa ating mga pagkain, mga foodborne diseases. No? Yun yung sa germ theory. Then 1912, itong isa namang scientist na si Fang identified vitamins as chemical substances demonstrated to be essential in diet. Diba? So, mga vitamins na ngayon. Kaya nga pumasok ngayon yung mga vitamin therapy. Then, more nutrients are being discovered as nutrition science advances. Pumasok tayo doon sa mga protective foods, vitamins and minerals, yung balanced diet, no? Grow and glow.
Then pagkatapos ngayon, nung medyo may mga lugar na kulang talaga, siguro naalaala ninyo, no, ako'y bata pa, umuulan, may mga helicopter, umuulan ng mga Nutriban, no? Yung mga walang pagkain, umuulan yung mga skim milk, yung mga gatas, mga food ration, okay? At saka yung mga iodized salt, food fortification, may mga kung anong sinasama doon sa mga pagkain to fortify para ma-eradicate yung ilang mga problema. Vitamin C, vitamin D, iodine, kung ano pa yung mga iba-iba mga problema natin related to nutrition, mga kapatid ko. Okay? So, hanggang sa nagkaroon tayo ng mga reference standards from 1930 to 1940s, may mga guidelines na ngayon na ginawa, nagsimula ito sa Amerika, North America. Yung USDA, United States Department of Agriculture, sila ang unang gumawa ng mga nutrition standards. Itong mga reference standards, ginamit ito in planning food supplies in various institutions, sa mga hospital, sa mga bilangguan, at sa mga eskwelahan. Reference standards for nutrient intakes now have been developed by UN agencies and many national authorities. Kaya nga kinakailangan na ganito kadami yung, di ba, bawat pagkain ngayon, mayroong mga nakalagay doon na dietary info, di ba? Bawat serving, ilang nutrients, at yung nutrients na yan, ilang percent niyan ang kanyang ma masusuplayan ng ating katawan, no, sa buong maghapon. Yun ang siyang sinasabi, which we'll be looking into some more. Hanggang sa nutrition science knowledge was also used for the development of food selection guides. Okay? Nutrition education tool that can be used in translating relatively abstract nutrition science into practical advice about the number and types of food served to be selected in accordance with nutrient requirements and recommendations. Kaya nga, yung mga tao, ilang caloric ang kailangan mo, kukwentahin niyan, at nabanggit ko sa inyo last time, di ba? We will go into that one. Now, siguro in one of, we will look at yung mga nutrition guidelines, ano po? Education tool sa ating mga gamit. Okay? Ang ating time ay tama-tama alas 10 na. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Dito sa Nutrition Science Basis to Public Health Nutrition Part 3. Okay? More industrialization na sa 20th century na. Pero this will cover this one next Thursday na. Kasi parang inaantok na kayo. Ano? Okay? Or inaantok na rin ako. So, any question, mga kapatid ko? Meron kayong mga tanong dito sa ating discussion ngayong gabi? Okay? Inaantok na nga. Wala nang umimik. Hello? Tulog na nga. Tulog na po kayo? Ito po. Hindi pa. Gising pa po. Okay, gising pa. Okay, thank you, Chaplain Moises, Chaplain Henry. Okay, sino pang gising dyan? Can I hear you? Okay, thank you, Chaplain Bernardo. Okay, hello. Yung iba. Okay, thank you. Meron ba tayong napupulot ngayon? Yes po. Okay. Inyo bang nakita Salamat, Doc, kung sa gaano, magandang lecture. okay, good. Kung gaano kamahalaga ito sa ating Uy, bilang mga phytoscientists o lifestyle medicine? Medyo basic lang ito, ano po? Pero itong mga concepts na ito nating pinag-aralan may not be as, paano ko ba sabihin?
may not be as intriguing doon sa ating unang pinag-uusapan, no? Kasi madali kasing may apply ka agad yun eh. Mas gusto natin yung individual na approach. Pero sinasabi ko po sa inyo, kung gusto natin na makatulong ng mas maraming tao, okay? Itong ating second part ng ating nutrition science ay siyang sagot doon sa pwedeng magawa. Okay? Kasi pangmaramihan na ito eh. Okay? Alam ko na mas gusto natin yung mga cleansing diet, ano pa, mga pang-detox na yan, siguro merong, anong tawag doon, merong mga personal gain, kikita tayo doon kung ating gagawin. Pero mga kapatid, pagdating sa higit na makatulong tayo sa mas maraming mga tao, itong ating pinag-uusapan ngayon, ito'y malaki, mas matindi, mas malaki ang impact nito sa kung ano ang ating pwedeng magawa. Okay? Kaya mag-focus lang kayo dito sa ating pag-aaral. Okay, so salamat po na marami. Aking binibigyan na po ang time doon sa ating supervisor. At dito na ako nagkatapos sa ating klase ngayong gabi. Thank you po. Sino po ang ating supervisor? Tulog na yata ang tao. Hello? Sige. Baka tulog na, mag-pray na lang tayo, ano? Sino ang mag-volunteer na mag-pray sa atin? Anyone? Ating hilingan si Chaplain na Tagaraw po, itong aking kaibigan. Sige, Chaplain, will you please pray so we can end the class? Hello? Chaplain Tagaraw. Hello. Good evening. Okay, let's pray. Yes. Our most gracious Heavenly Father, we are indeed grateful to you for having Dr. De La Torre for a very nice, informative lecture on nutrition. And our desire, O Lord, that we will be equipped and we will be applying also and sharing to the community. We're looking forward for the next meeting. We need this very important subject. I pray that they will bless us all, including Doc and his family, and that we will be enjoying good health in order to be able to serve you. Thank you for giving us good night rest tonight and wake us up tomorrow with good health and strength and ready to work again to serve you. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you. Good night. Thank you, everyone. Thank you, Doc. Right. Maraming salamat.